kaibigan mo. Lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw siya pa, pero ako ang bida rito sa saliw ng hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung guhit na matalas. Magandang hapon sa lahat ng mga Palawenyo, mga kababayan ko sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang hitik sa impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Sugat ang laman ng bawat litanya niya, pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras na palatuntunan, walang personalan. Trabaho lang ho tayo mga kababayan ko. Don Robert Ramiro ang makakasama ho ninyo na maghahatid ng mga balita at paalala sa lahat ng mga nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ang headlines po natin ngayong hapon mga kaibigan, mga kababayan, ay ito hong ginawang pagkilos ng Barangay Pag-asa sa lungsod ng Quezon kaugnay sa mga sinasabing mga informal settlers na sila ho ay ilalagay na sa tamang lugar. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah. Nakipagpulong na ho ang Quezon City Government sa Ayala Land Incorporated at Megawide Construction Corporation para sa pagtatayo ng in-city housing para sa mga residente ng Sitio San Roque sa Barangay Pag-asa, lungsod ng Quezon. Lagi nakaabang sa maling galaw. Ba't wika kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Ito hong kanilang pagpupulong mga kababayan at mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga residente sa nabanggit na lugar ay nagkaroon ho ng mga makabuluhang pagtalakay o kingay pag-uusap sa pamamagitan nitong si Mayor Joy Belmonte, ang punong alkalde ng lungsod ng Quezon, at itong Ayala Land Incorporated at Megawide Construction para sa planong in-city housing para sa mga residente ng Sitio San Roque sa nabanggit na barangay. Ayon pa rito ay layunin ng proyekto na matiyak ang mga residente na maapektuhan tungkol ho dito sa ginagawang development sa nasabing lugar ay ay mailagay sa maayos, ligtas at malapit malapit sa kanilang mga lilipatan o kaya dito sa kanilang pinagkukunan ng kanilang hanap buhay. Ingit ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng payong ng iba. Habang ako basang-basa sa ulan, kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw ang trip ko, bakit kaya lagi niya akong sinusun? Magkakaroon na ng katuparan na hindi lang ito magiging pangarap ng mga residente sa nabanggit na lugar, lalong-lalo na yung mga miyembro ng Samana North Triangle Neighborhood Association at iba pa
sapagkat hindi ho napapagod na ipaglaban ang mga karapatan ng mga informal settlers para magkaroon sila ng sarili ho nilang tahanan sa pamamagitan ng tulong at suporta ng pamalaang lungsod ng Quezon at suporta ng ilang mga opisyal, partikular itong konsihal, yung municipal, yung city council na isa na ho rito ay si Konsihal TJ Kalalay at yung mga presidente ng mga samahan at maging ng barangay kapitana na walang iba kundi si barangay chairwoman Chingay Bilaos, at pagpapasalamat na rin sa punong barangay na walang iba. Punong barangay ba naman? Ano ba naman iyan? Punong lungsod, yung alkalde ng lungsod na walang iba kundi si Mayor Joy Belmonte. Aha, hindi ho ba mas magandang balita ho yan? Hindi ho puro politika ho yung pinag-uusapan ho natin sapagkat nakakaburyong na ho. Ika nga yung iba ay ayaw na nga nilang pakinggan yung politika sapagkat ika nga kumbaga nakakasawa ng talakayin. Pero papasadahan din naman natin mamaya-maya kung meron pa tayong oras sapagkat meron ho kasing pahayag ang Pangulo o ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na ang sabi-sabi ho tungkol ho dito sa issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi na ho dapat ito bigyan ng atensyon, no? At ika nga ito ay sapagkat itong pangalawang Pangulo ay hindi naman daw ho importante. Iyon, tatalakayin ho natin yan. At kung meron pa tayong oras mga kababayan ko ay ito hong Socio-Civic Project Fund o ECPF ng Malacanang sa pamamagitan ng Executive Secretary ay ito hong mga liga ng barangay sa lalawigan ng Romblon ay sinasabing magkakaroon ho sila ng makakatanggap sila ng lahat ng mga benepisyo para ho diyan sa tinatawag nilang LGCF. 10,000 piso will be allocated for educational assistance to 5 scholars who will receive 20,000 pesos. Yun pong natitirang 100,000 mga kababayan ay yan ho ay gagamitin sa community-based project programs na ika nga ay sinukoy ng bawat barangay. Tatalakayin din ho natin yan kapag tayo ay meron pang oras. At saka isa pa, ayun ho, pagtitipid ng kuryente ay inilunsad na rin ho ng Department of Energy. Yan ho. At hindi lang ho yan, ay meron din hong programa ang Department of Environment and Natural Resources. DENR, tungkol ho doon sa luntiang komunidad na kanila hong ilulunsad. Yan ho ay atin hong bigyan ng pansin kapag po tayo ay meron pa hong matitirang oras sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga mahalagang isyu ng ating lipunan sapagkat ito ho yung balita ngayon. Iniiwasan na ho natin yung politika. Sapagkat ika nga ay meron hong darating na isang malaking pagkilos sa June 28 daw ho yun. Tingnan na lang muna natin ang magiging resulta ng nasabing pagkilos na di umano'y lalakuhan ng maraming grupo. Hindi ho nagpahayag ho dyan ng Iglesia ni Cristo na makikisali. Wala hong pahayag hong ganun, para maliwanag ho sa ating lahat. Dako na ho tayo. Dito ho sa personal na dinaluhan ng ating punong barangay dito sa Sitio San Roque.
Barangay Bagong Pag-asa sa lungsod ng Quezon. Ito ho ay tungkol ho sa relocation. O para ho mabigyan ho ng solusyon nitong barangay chairman, chairwoman namin na itong si barangay chairwoman Chingay Bilaos. Bakit ho Chingay? Gayching. Ma'am, kapitana, Chingay. Talaga namang paching-chingay-chingay tayo. Pero ang ganda ho ng pangalan nitong aming kapitana. France. France, ginawang Chingay. Kagaya din ho yung iba hong ewan ko na lang babanggitin. Sapagkat noon pong June 18, ngayon ho ay 24 na. Medyo matagal-tagal na ho ito kanilang ginawang pagpupulong sapagkat ito naman ay ating pina-follow up sa pamamagitan. Sapagkat kabilang ho kami dyan, kabilang ho kami sa Samana. Sa Samahang Samana. Magtataka ho kayo mga kababayan ko, wala ho kaming permanenteng bahay ho dito sa lungsod ng Quezon. Kami ho ay informal settler din ho. Pero meron ho kaming bahay naman sa probinsya. May sarili ho kaming ari-arian din doon. Kaya lang dito ho kami naghahanap buhay. Maning yung mga anak ko dito nag-aaral. Sapagkat sa mahal nga ho yung pag-uupa, yung mga upahan ho din sa mga kwarto-kwarto, ay dito ho muna kami sa sa informal, napabilang ho kami sa mga informal settlers. Kaya nga ho, minsan ho, dyan ho na pag nabubuli ho yung mga ibang estudyante ho diyan Dyan ho sa sitio San Roque na sila daw mga batang squatter. Wala ho namang masama doon kung ikaw ay batang squatter. Ang masama ho dyan kung ikaw ay tarantadong squatter. Kung ikaw nananapak ng iyong kapwa, nambubuli ka ng iyong kapwa, hindi ho ganun. Sapagkat ho dinidisiplina din ho ng barangay yung mga pasaway, Kaya ho, katuwang ho at kasama rin sa pagpupulong itong ang konsihal ng masa na si Konsihal TJ Kalalay. Itong kanyang tatay dating naging congressman din. Ito naging konsihal din at naging congressman na lagi hong handang umalalay sa mga mamayan ng nabanggit na barangay. Noong nagpulong ho nandun ho ako Kasama ako sa Dumalo, kanya lang ho, hindi ho nila ako kilala na ako pala isang broadcaster, isa ho akong columnist. Kasi kapag ako'y nagyabang na ako ganito, miyembro ako ng media, baka mamaya hindi na ako makaka-scoop, hindi ko na malalaman kung baka meron ho mga anomalya na nangyayari ho diyan. Kaya hindi ho talaga ako nagpapakilala. Kahit sa maliban lang kung may mga press con. Kasi talagang obligado magsasign ka diyan sa entrance pagpasok po ng gusali. Pero never ho na ako'y nagpapakilala sa taong bayan ko sa mga nakakahalubilo ko na ako ho ay isang broadcaster dito nga maraming nagsasabi sa akin hindi daw ako mapapagkamalang ganun doon sa mga nakakilala sa akin. Yan ho ang katangian ko ho. Hindi ho kagaya nung iba pag sinabi, ako, reporter ako ng ganito. Ipinagyayabang yung pagiging reporter. Hindi ho, ako iba. Nagtatago ako sa aking identity. Baka naman sa kayabangan ho ninyo kayo ay mapagtripan, kagaya ho nangyaring ni Rat ho dyan, yung isang broadcaster dyan ho sa Capiz. Mabuti na lang at nakaligtas. Kaya ho, wag ho tayo masyadong mayabang. Okay. Si barangay chairman yung aming chairwoman nga, hindi nga ho niya ako kilala na ako reporter maging sa mga konsihal Ang nakakakilala lang sa akin yung aking mga kasamahan diyan ho sa compound na kung saan doon ho kami nangungupahan. Yan ho. Yun
Yun ho ang nais ko iparating ho sa inyo sapagkat itong aming punong barangay na si Chingay Bilaos ay kilala ho itong mapagmahal at masipag na na lingkod ng barangay. Nakatuwang ho dito itong si Mayor Joy Belmonte na nasa kanyang walang patid na gabay at suporta sa kapakanan ng mga residente diyan ho sa Sitio San Roque. Ano ho? Oh, sektor sa sektor ho. Yung kanyang pagbibigay ng prioridad. Pamilya sa pamilya, sama-sama tayo sa pag-unlad. Yan ho ang muto. Yan ho ang muto ng punong lungsod at maging ng punong barangay. Kaya ho, kapuri-puri. Kapuri-puri itong mga opisyal na ito, hindi kagaya nung mga nandyan ho sa Senado. Na sobrang yayabang. Kung yung dati nung hindi pa sila magkakasama babalatan niya, akala mo kung sino sasapakin sasampalin pa daw sino ho yun? O ngayon magkakasama na sila, hindi na tahimik ang tinamaan ng magaling. Kilala niyo yung mga dyan, astig-astig kuno. Eto patuloy ho tayo. Yun hong pakikipagpulong ng Quezon City Government sa Ayala Land sapagkat itong lugar ho ay na dyan ho sa Sitio San Roque. Yan ho ay nabili ng Ayala sa pamahalang lungsod. Panahon pa ho yan ni dating Mayor Herbert Bautista. Noon sa panahon ni Herbert Bautista palakasan din ho diyan kanya-kanyang bentahan ng rights. Kanya lang wala kaming noon, nung dati, wala ho kaming sapat na pambayad. Ang tawag doon pa nung una ay kupris. Wala ho. Hanggang sa kung saan-saan kami napadpad, kung saan kami kung saan yung merong murang upahan within Quezon City, ay doon ho kami. Ito hong nangyaring ito ay sinasabi ho nitong mga opisyal ng lungsod ng Quezon na titiyakin ho ng lungsod na may maayos na lilipatan ang mga residente na maaapektuhan ng isinasagawang development sa lote ng Ayala Land sa Barangay Bagong Pag-asa. Yan ho ang pinakamagandang regalo siguro ng punong barangay at ng punong lungsod sa mga residente na matagal na hong nagtitiis sapagkat alam ho ninyo dyan kapag nangungupahan ka, pag nagbayad ka ng yung bayaran sa kuryente, 30 pesos per kilowatt ang babayaran mo dyan. At 600 pesos a month ang tubig mo. Yung iba bumibili na lamang por balde-balde, pa 5 piso. Hindi ba ridihin siguro naspo-naspo na lang para makatipid ika nga. Ganun ho ang sitwasyon ho dyan. Kaya ho ito hong biyayang ito na mapaparating sa mga residente, yun hong mga informal settlers, ay isang napakalaking biyaya para ho dito sa mga naninirahan dyan sa nabanggit ng lugar. Sapagkat ang sabi nga ho ay tutulong ang lokal na pamalaan sa Ayala Land at mega-wide construction para mas mapabilis ang proseso ng pagtatayo ng multi-story building na target na matapos sa March 2028. Ano na ho ngayon? 2 taon na lang. 2 taon. 2026 ngayon, ilang buwan na lang, 6 na buwan na lang, 2027 na. Malapit-lapit, kunting pagtitiis na lang mga kababayan ko na kayong mga hikahos sapagkat tayo patuloy na ninanakawan ng gobyerno sa pamamagitan ng ating buwis. Kung ikaw ay isang janitor, ikaw construction worker, ay automatic
pagtanggap mo, pag nasayad sa iyo ang iyong pinagpaguran, may kaltas na buwis na. Ninanakaw lang ho eh. Ninanakaw lang ng mga drubo sa gobyerno. Wala hong patawad ditong mga drubo na ito eh. Kisihudang ika nga gagapang ka na sa hirap para lang kumita ng pera para matustusan ang pangangailangan ng iyong pamilya. Yung buwis na kinakaltas sa iyo ng gobyerno na nakawin pa o nasaan ho ang konsensya, di ba? Mga senador, mga sino pa? Andyan ho, House of Crooks. Sinabi ni Diskaya, 150 ng mga congressman daw eh. Daw. Kanyang pa ibubulgar eh. Na ika nga na morsyento. Nangikbak. Ito hong si Mayor Joy Belmonte, mga kababayan ko at mga kaibigan. Nakipagpulong ho ito ko sa City Legal Officer Attorney Carlo Ustria ng Housing Community Development and Resettlement Department o HCDRD at yung head na si Attorney Jojo Conejero, yun naman ang Chief of Staff ito hong si Attorney Jojo Conejero, Chief of Staff Rowena Macatao at ang mga kinatawan ng Ayala Land at Megawide. Ito ho, napakagandang balita. Kaya ang bagaman ho medyo malayo-layo pa ho yan, sa loob ba naman ng pagdating ng Marso ng 2028, ibig sabihin plansado na ho yung mga na maiiwan sapagkat meron ho diyang mga meron ho diyang inaalok din na hindi na ho nila kailangan yung housing kundi ang kanilang hinihingi ay yung financial assistance na 40 plus 40 plus na 40,000 plus para ika nga hindi na ho kabilang ho dito. Hindi ko lang po matiyak kapag ikaw ay kumuha ng iyong financial assistance ay bibigyan ka pa ng pagkakataon na ikaw ay makakakuha ng unit dyan ho sa ipatatayong 8 stories ho na condominium type na building dyan ho sa Pingkian. Pingkian ng pagkakabanggit eh. Pingkian, sitio Pingkian, Bagong Pag-asa. Dito pa rin ho sa Bagong Pag-asa ho yan. Tuloy nga ho natin. Ito kasing report na ito, minsan ini-English, nahirapan yung aking lalamunan din ang pagkakabanggit for more than a couple of decades sa napakahaba ng panahon kasi 21 ba ito? Hindi lang 1990s pa ito eh kasi 1995 nandiyan na 1995 diyan ako diyan sa North Triangle ako nandiyan na yun marami na yun, diyan eh mga 1980s pa ho ito eh. Diyan yung sitio San Roque niya nang unang ika nga ay nilikha itong si Engineer Bilaos, yung tatay nitong kasalukuyang barangay chairwoman. Siya ho ang nag-organize ho diya, kaya ho naging sitio San Roque, Barangay Pag-asa, alungsod ng Quezon. Sapagkat yun hong mga miyembro ng Samana North Triangle Samana North Triangle Neighborhood Association ay walang pagod na sila ho ay nakipagdialogo
sa kinauukulan para lang ho magkaroon ng housing. Oh, mapabilis ho yung pagproseso ng housing sa pamamagitan ng suporta ng konsehal ng masa na walang iba kundi si Councilor TJ Kalalay. Yun ho. Congrats ho. TJ Kalalay, mabait na konsehal ito eh. Sapagkat ito pinagmamasdan ko lang itong mga nagtagapagsalita nung meeting. Isa-isa ay tinitimbang ko kung ito bang mga ito ay mayroon ding kayabangan. Mapag-obserba ho ako mga kaibigan ko at mga kababayan. Pero itong si Konsehal TJ, ano lang, normal lang sa kanya eh. Hindi ko nakitaan na nagyabangan. Sabi niya nangako, hindi ho nangako eh. Ang sabi ho niya eh, gagawin ko yung aking magagawa. Yung ika nga, yung aking best na makipag-ugnayan sa punong lungsod at para matalakay ho at makagawa sila ng resolusyon dyan ho sa City Hall sa Quezon City para ho dito sa usaping ito sapagkat noon ho nagkaroon ho ng meeting tungkol ho dyan sa Housing Community Development and Resettlement Department ibig sabihin tinalakay ho ang proposed na socialized housing program na ika nga ay i-develop dyan ho sa sinabi ko kanina sa Sitio Pingkian, Barangay Bagong Pag-asa, Lungsod ng Quezon. Meron na hong project blueprint ho itong mga kababayan ko. Kaya ho, sana ho sa ibang mga lugar na lubos ho na nangangailangan para ho mawala na yung squatter. Yun ho namang mga bakanting lote dyan, kung pag-aari ng gobyerno yan, ibigay nyo na sa mga residente sapagkat yung mga taong yan, nangangailangan yung kanilang matitirhan. Yan naman yung nagbabayad ho ng buwis eh. O kung may-ari naman ay mga private, mga pribado, private individual ang may-ari ng mga lote, kung po pwede, pahulugan nyo na lang sa kanila. Para makatulong din naman kayo sa inyong mga kababayan sapagkat napakapangit pakinggan na you are a squatter of your own land. Sa sarili mong lupa, ikaw ay squatter. Ang Pilipinas ay pag-aari ng mga Pilipino, yung lupa. Kaya lang ho, ang nagmamanage ho diyan siyempre yung gobyerno. Kaya tayo may gobyerno para ho magkaroon ng kaayusan ang lahat ng bagay para hindi ho maiwasan ho yung mga pagkakagulo. Meron ho talagang mga magugulo eh. May mga may mga drobo eh. Okay. Ito hong mga beneficiaries. Yung mga beneficiaries ng nasabing pabahay, meron na ho yung mga census na ho yan. Na-census na. Yung iba ho diyan, pagka ikaw dadayo ka ngayon at hindi ka na-census, wala ho yan. Ibig sabihin ay makakaano ka ha? Magiging pasaway ka. Para magulangan mo yung mga kapwa mo. Pero yung iba kasi, yung mga professional squatters, yun ho ang yun ho ang mabigat ho diyan eh. Yun ho professional squatters. Ito ho yung mga taong ito na meron hong mga bahay sa labas ng Quezon City. Halimbawa, ito ho ay may sariling bahay na sa Antipolo. Kumuha pa, nakabili ho ng rights dito ho sa Sitio Pag-asa at pinatirhan ng isa sa kanilang mga kamag-anak. Diyan na ho, nagpinaupahan na. Diyan ho, ito ho mga professional squatters. Pagkatapos ay
pag na-relocate kasama ho pa rin sila. Eh mabuti na lang ho ngayon eh. Kung ikaw ay dati ng squatter at ikaw ay na-relocate na dati at meron ka ng record sa NHA. Ngayon kapag ka yan ay natuklasan, thank you. Wala ka ng karapatan para mabigyan. Yun ho ang layunin ho dyan sapagkat unfair naman sa mga kababayan ho natin na pati ba naman kapwa ho ninyo o informal settlers ay inyo pa rin pagsasamantalahan. Ay kung gusto ho ninyo magsamantala, ay tumakbo ho kayong congressman. Tumakbo kayong congressman o kaya tumakbo kayong senador para malaki-laki yung inyong madidikwat. Pagtitiyagaan nyo yung dyan sa squatter, ginagawa sa bagay, yung makikita mo ho dyan sa squatter naka ano yun naka-EUB. Yung mga squatter na nandiyan, kaya lamang niyang na mabili yung mga motor. Samantalang yung iba talaga naka-EUB. Naka-estrada na pick-up. Yung magagara, yung mga mamahalin ng mga sasakyan. Yan ho diyan ho nakatira sa squatter ho yan. Anong masasabi ho natin diyan? Masasabi ho ba natin na iyan hindi hindi professional? Saan ho nila nakukuha? Alangan naman na makakabili ka ng isang EUB na sasakyan sa pamamagitan ng pagpapaupa lamang ng isang kwarto o kaya dalawa sa squatter area na ang upahan ho diyan ay hanggang 3,000. Kaya ho nung unang dating ko ho diyan sapagkat kami ay na-displace nung COVID-19. Kami ho ay napalabas sapagkat hindi ka na po pwedeng pumasok sa isang compound, di sa labas ka. Ang ginawa ho namin, naghanap ho kami dito sa San Roque at sa awa ng Diyos, yung aming kaibigan ay nagmalasakit ho sa amin, nagsanla. Yun ho. Nagsanla sa amin ng kanilang pwesto na yun ho ang aming pinagtiyagaan hanggang sa mailabas ho na mailabas ko yung aking pamilya sa isang compound na hindi ka na po pwedeng pumasok sapagkat noon ay talagang COVID-19, hindi ka pwede. Walang pwedeng lumabas para kayo nakakulong. Pwede